anuhin pa, baka mamaya ay kumita pa ng gusto yung nagbablog niyan. Pinagtatanggol niya po si Harry Roque dahil nga daw ito ay kaya hindi naka-attend, may sakit mga kababayan. Meron daw itong diabetic, ay meron daw itong high blood. Okay, eto ngayon mga kababayan. Sige, ibigay ko yung pagkakataon sa inyo na ito ay may sakit, may high blood, meron itong tawag dito diabetic, itong si Harry Roque. Pero mga kababayan, mga ka-GP, ang sinasabi po namin dito, siya ay nagsisinungaling. Bakit? Nung Thursday po, which is August 15, na in-expect niya na tawag dito ay may hearing. 'Di ba? Na may hearing. Kasi ang in-expect niya lagi Huwebes. So 15 yon, hindi 16. So hindi niya tiningnan yung date, which is negligence para sa isang abogado. Alam naman natin mga kababayan, sa isang abogado, lahat binubusisi. Lahat ng mga dokumento binubusisi, tinitingnan mabuti, nire-recheck up ng maigi. 'Di ba? Parang butas 'yan. Parang butas nakakalikutin. 'Di ba? Parang tumbong, mga kababayan, kailangan pasukin. Ganun lang po. So, isang abogado, mamimiss niya yung isang pinaka-importanting bagay. O ito yung nangyari mga kababayan, na napahiya itong si Harry Roque. 'Di ba? Ito yung pahiyang-pahiya si Harry Roque na sinasabi nitong si Maharlika. Kasi nung Huwebes na yan, mga kababayan, alam po natin si Harry Roque, napaka-updated niyan sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. Sa lahat namang nangyayari kay PBBM, lahat ng mga nangyayari sa kanilang kalaban, ay talaga naman mga kababayan, lahat yan pinapatulan nitong si Harry Roque. Pero, pagmasdan yung maigi. 'Di ba? Pagmasdan yung maigi. Ipapakita ko lamang po sa inyo. August 15. Harry Roque. Nakikita niyo ba sa screen? Ito, August 15 mga kababayan. That was Thursday before the Quadcom hearing, 'di ba? August 15, yan oh. Former President spokesperson Harry Roque is urging the three Duterte siblings. Kumbaga post niya yan mga kababayan, mga ka-GP. Active na active si Harry Roque. August 15. So meron siyang 15. August 15 ulit mga kababayan. Panoorin, hinamon ni Harry Roque si Pangulong Ferdinand Marcos. Magpa-hair follicle test. Is August 15 ulit. Ini-small ka ba nila? Huwag kang mag-alala. Iniibig naman kita. Hindi ko alam kung sino tong iniibig niya na to eh. Baka si AR to. Ha? Content ko ulit yan sa susunod. Pero August 15 yan, oh. August 15. Ang dami niyang post. August 15, ang dami niyang post mga kababayan. Kung iisipin nyo, diba? Ayan, oh. Ang dami niyang post talaga. Puro August 15. Kaya nga siya nahuli. Kaya siya sinabi nagsisinungaling. Kasi isipin nyo, dahil nga si Harry Roque, sa kanyang spokes hour, lagi yan may vlog. Diba? Lagi niya binabanatan yung kabilang kampo, which is tayo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lagi yan merong ganyan. Pero nung time na to, mga kababayan, isipin nyo kung nagkaroon ng quad hearing ng Thursday. Tama? Kung nagkaroon ng hearing ng Thursday, so dapat dito sa content ni Harry Roque, meron na kaagad. Meron na kaagad yan rebuttal. Alam natin si Harry Roque, dakilang marites. Hindi na po siya abogado. Diba? Dakilang marites na po. Number 1 marites ng Pilipinas. So, makikita nyo, dito pa lang sa mga post niya, ang dami niyang pinupost. Napaka-imposible na hindi yan tumingin at hindi niya mabalitaan na mayroong Quadcom nung Huwebes. Pero dahil wala nang nangyari, wala siyang post. Tama? My point is, mga kababayan, kaya siya walang post dahil walang nangyari na hearing nung Huwebes. Diba? Ayan o, puro August 15. Ngayon, alisin ko yan. Puntahan naman natin yung kanyang video.
kung bakit hindi ito bumenta doon sa kanyang inaanak. Kong, mamaya ka na dyan. Oh. Magandang biyernes sa inyong lahat ha. Alam ko po hindi Webes, pero kahapon po hindi na naman ako nakapag Facebook live dahil naku po, busy talaga ngayong mga araw nito. Kamusta po kayo? Alam ko naglalamierda Okay, kayo. ulitin ko. Biyernes sa inyong lahat ha. Alam ko po hindi Webes, pero kahapon po hindi na naman ako nakapag Facebook live dahil naku po, busy talaga ngayong mga araw nito. So hindi raw siya nakapag-Facebook live. Busy siya sa araw na yun. Biyernes na yan, mga kababayan. Kamusta po kayo? Alam ko naglalamierda kayo dahil thank God it's Friday. Ako po nagpahinga ako buong araw dahil medyo hinihika at tumaas ang blood pressure ngayon. Kaya sa bahay lang ako. Meron akong bista na hindi na-attendan at di rin ako makarating dun sa bista ng kamera. Okay, sabi niya, tandaan nyo ha, sabi niya, ako po ay busy kayo. Alam ko naglalamierda kayo kasi thank God it's Friday. 'Di ba? May bista na naman ako na hindi naatinan. Tapos hindi rin ako naka-attend sa bista ng kamera. Kasi ako ay, mga kababayan, meron daw dinaramdam o naramdaman na hindi maganda. 'Di ba? Sabi niya. Oh. Pero mabuti naman po na alagaan muna ang sarili dahil hindi naman tayo po pwedeng magsumuntok ng sumuntok kapag wala tayo sa mabuting kalusugan. Okay, sabi niya, mga kababayan, siya daw ay may sakit, 'di ba? Sabi nga niya doon sa isa, very strange, na parang electrical daw. Tingin mo mga kababayan, first time that you had experience, very strange sabi mo, ikaw ay parang ini-electric tapos hindi ka nagpa-doktor. 'Di ba? Hindi siya nagpa-doktor at sabi niya may high blood siya. Ulitin ko lang, dito sa part na to may high blood siya. Alam ko naglalamierda kayo dahil thank God it's Friday. Ako po nagpahinga ako buong araw dahil medyo hinihika at tumaas ang blood pressure ngayon. Kaya sa bahay lang ako. Meron akong bista na hindi na-attendan at di rin ako makarating dun sa bista ng kamera. Pero mabuti naman po na alagaan muna ang sarili dahil hindi naman tayo po pwedeng magsumuntok ng sumuntok kapag wala tayo sa mabuting kalusugan. Well, alam nyo ba, pag-usapan natin ngayon, dalawa. Unahin ko na yung talagang nakakainis. Yung sinabi ng NEDA at ng Philippine Statistics Office na sapat na raw ang 64 pesos kada araw para sa pagkain. Okay, putulin ko doon mga kababayan. Ang point doon, sabi mo ikaw ay may sakit, high blood ka. Tapos na-feel mo, saan ko nakuha yung sinabi niya na he-feel, mga kababayan? Tawag dito, he feels strange. 'Di ba? Dito rin 'yon. 3 beses na pagkain isang araw. Man lamang po na tinext o tinawagan. Well, kasi masama din po talaga ang aking pakiramdam. And in fact, I have a medical certificate today where the doctor recommended that I should be confined in a hospital. Pero I did not consider that because Tingnan nyo mga kababayan, sabi daw ng doktor sa kanya ay ma-confine siya pero hindi niya sinusunod. Imposible yun na hindi mo susundin. Pangalawa, I said I have to appear now because I missed the last hearing. But I have the medical certificate if your honors would wish to see it. But my attendance here reaffirms my commitment to explain and answer all your queries because I have nothing to hide. Pero nung Friday po ba, hindi po kayo na-confine sa ospital? Hindi po. Nagpahinga lang po talaga ako Nagpahinga because lang. I had very strange feelings for the first time. It was an electric feeling in the neck. And I thought that by just resting, it will go away. Magandang biyernes. okay, sabi niya maliwanag mga kababayan, it was a strange feeling in the neck. 'Di ba? Nagpahinga lang ako. At masakit ang ulo ko, high blood ako. 'Yun ang sabi ni Maharlika kanina. May high blood daw itong si Harry Roque. At ito daw ay diabetic mga kababayan. So kaya hindi raw po siya nagpunta. So isipin mo hindi ka high blood ka,
tapos ikaw ay isang diabetic, mga kababayan, tapos nag-vlog ka pa. 16. Ito, 16 po ito. Yang pinapakita ko sa inyo is August 16 yung vlog yan. Yan po ay vlog niya ng August 16. Nag-vlog pa rin itong si Harry Roque despite the fact na sinasabi niya na siya daw ay may isang, mga kababayan, meron daw po siyang high blood. Hina-high blood daw siya. Tapos yung feeling daw niya, sobra po itong very strange sa kanya. Kumbaga pag very strange kasi, dapat kailangan natin ng doktor at hindi natin baliwalain yung doktor. Paano ko nalaman niya na 16? August 16. 'Di ba? August 16 nakalagay. Pero ang pinag-uusapan mga kababayan, isipin niyo po. Sabi dito, itong part na to, ng kamera. Pero mabuti naman po na alagaan mo ng sarili dahil hindi naman tayo po pwedeng magsumuntok ng sumuntok kapag wala tayo sa mabuting kalusugan. Well, alam nyo ba, pag-usapan natin ngayon, dalawa. Unahin ko na yung talagang nakakainis. Sabi niya mga kababayan, hindi tayo pwede sumuntok na sumuntok. 'Di ba? Pag hindi maayos ang ating kalusugan. Tapos, high blood ka na, ang gusto mo pang tirahin, yung nakakainis. Gusto mo pang i-vlog yung nakakainis. Kasi kung totoong nagpapahinga ka lang ako pag masakit ang ulo ko mga kababayan, hindi mo talaga ako mapapablog eh. Diba? Unless kung kaya ko. Pero pag ikaw ay merong strange feeling na ngayon mo lang naranasan, may pera ka naman, magpa-doktor ka, hindi kagaya namin. Diba? Liar talaga kasi may strange feeling ka na meron kang electric in the neck, mga kababayan, tapos mas pinili mo pa na mag-vlog. At tama yung sinabi ng mga kongresista. Di ba sabi niya kanina, bakit hindi ka tumawag? Sabi mo, pangalawang pamilya mo ito. Mga kaibigan mo, na-establish mo ito. Nagchat-chat ka nga sa akin, nagtatawag ka sa akin, bakit nung time na yun hindi mo man lang nasabi? Ang unang sagot ni Harry Roque, mga kababayan, hindi pa ito yung unang niyang dahilan. Kasi po, Your Honor, nung na-realize ko po, hapon na. So ibig sabihin, mga kababayan, itong alibay niya tungkol sa sakit-sakit, ginamit niya na lang yan nung siya ay magbablog. Para may patunay, sinabi ko dito may sakit ako. Sinabi ko dito na ako ay may high blood. Oo nga, sinabi mo may high blood ka, pero yan din ang nagpalaglag sa'yo. May high blood ka, tapos ang pag-uusapan mo nakakainis. Di ba yung NEDA? Nakakainis yun, 64 pesos sa maghapon daw. Mga kababayan, ito kasi yung una niyang dahilan. Kaya hindi po naniniwala yung Congress sa kanya. Ayan Unahin ko Sabi niya dito, saan na ba yun? Ito. Man lamang po na tinext o tinawagan. Well, kasi masama din po talaga ang aking pakiramdam. And in fact, I have a medical certificate today where the doctor recommended that I should be confined in a hospital. Pero I did not consider that because I said, hindi pala yan. Sorry mga kababayan. Mali pala ako ng pinakita. Hindi pala yan. Ito po pala. Nawala Nawala. Basta sinabi niya doon nung una, ako po ay anong oras ko na rin nalaman? Hapon na. Yun ang sinabi niya. Yun yung kauna-unahan niyang dahilan Hapon na po. When I realize, hapon na. Tapos nung nag-vlog na siya, mga kababayan, binabanggit niya na yung siya daw po ay may sakit. Siya daw po ay mayroong high blood. Siya daw po ay mayroong diabetic. Pero pinag-uusapan doon sa vlog niya yung tipong nakakainis.
Ulitin ko lang ulit, isang beses pa. Po ba kaya mong paikutin ang mga tao sa hearing na ito? I am not fooling anyone. Chair, I resent that. Sa tingin mo po ba kaya mong paikutin ang mga tao sa hearing na ito? I am not fooling anyone. I resent that also coming from someone who was my former law student and who was my inaanak. That's not the way to treat a resource person of this house. At least when I was a member of this house, we never treated resource persons in that way. Okay, ito pa isa. Sa inyong lahat alam ko po hindi Webes, pero kahapon po hindi na naman ako nakapag Facebook live dahil naku po, busy talaga ngayong mga araw nito. No? Kamusta po kayo? Alam ko naglalamierda kayo dahil thank God it's Friday. Ako po nagpahinga ako buong araw dahil medyo hinihika at tumaas ang blood pressure ngayon. Kaya sa bahay lang ako. Meron akong bista na hindi na-attendan at di rin ako makarating dun sa bista ng kamera. Pero mabuti naman po na alagaan muna ang sarili dahil hindi naman tayo po pwedeng magsumuntok ng sumuntok kapag wala tayo sa mabuting kalusugan. Well, alam nyo ba, pag-usapan natin ngayon, dalawa. Unahin ko na yung talagang nakakainis. O, di ba mga kababayan? Yung nakakainis ang pag-uusapan. High blood ka na, tapos yung nakakainis pa ang pag-uusapan natin. Parang nagkokontra sila, tama ba? Hindi po bagay yung dalawang magsama. Magsasabunutan, parang kayo ng iyong inaanak na nagsalian na ng kandila. Sayang no, wala yung video rito na sinabi niya nung una. Ang unang dahilan niya hanapin ko kaya. Wait lang, hanapin ko nga. Bigyan niyo ako ng time hanapin ko lang. Sa camera yun Dito yon. In 2018, Mr. Chair. Or with respect to Of Publicly. is a Well, I mean, and isasated a while it was an honest mistake, Your Honor. Eto, wait lang. same clerk of to submit for PhilHealth, no, Iteration, mostly of the things that were already to submit for the representative of Lucky South 99. Do you have any comments, Secretary? What is the question, Mr. Chair? There's no question, but if you wish to comment, I would like, Of Lucky South, in addition to those that have already been mentioned, your affidavit of support in favor of Mr. Alberto Rodolfo Y. de la Serna, your former EA chairman, informing Chair Barbers that he will not be able to participate in the said meeting due to a conflict with the previously scheduled court pakinggan nyo. hearing before the Regional Trial Court of Manila on 16 August 2024, the same date of our Quad Committee hearing. I have here a copy of that particular letter. Mr. Chair, we have also in receipt here a copy of certification from Attorney Jennifer H. de la Cruz, Buendia, Clerk of Court and ex-officio Sheriff of Manila, RTC Manila, stating that Attorney Harry Roque has no hearing on August 16 and did not appear in the courts of Manila on said date. Mr. Chair, I hate to say it, but clearly, Attorney Harry Roque, our former secretary, and my former professor, law professor, lied to this committee. And that amounts actually to disrespect on the members of the committee, which is contemptible under Section 11E of the Rules of the House of Representatives on inquiries in aid of legislation. I therefore move, Mr. Chair, that Attorney Harry Roque be cited for contempt for disrespecting the members of this committee when he lied in order to evade attending the hearing of this committee where he was invited. Tingnan niyo yung So sagot. move, Mr. Chair. Tingnan niyo yung sagot ni Harry Roque, mga kababayan. Ito yung patunay na kung saan si Harry Roque nagsisinungaling talaga. Sabi niya, ito pakinggan niyo na lang. I did not quite hear what you said, Congressman Salo. Can you please repeat? Are you moving for the
for the committee to cite Mr. Attorney Harry Roque in contempt? Yes, Mr. Chair. Pursuant to Section 11E of the Rules of the House of Representatives in aid of legislation. Mr. So move, Chair, Mr. Chair. 1 minute suspension. Comments from our and I just assumed comments from our members before we rule on this motion. In the spirit of fairness, because the committee has been citing our resource persons who have violated this rule in contempt and detaining them in the premises of the House of Representatives. Would there be any comment from our members? Mr. Chair, before we vote Chairman Abante? before we vote of the contempt, we would like to hear first the explanation of the reason behind his absence to this committee. Eto mga kababayan, eto na po yon. Sorry na kasi hindi ko po naisama pala doon sa inedit ko kanina. Diyos ko, inahanap ko, hindi ko makita eh. That's it. Thank you, Your Honor. I was hoping to be given an opportunity to be heard. It was an honest mistake, Your Honor. I have also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. Okay. So when I saw the notice of hearing, I assumed that just like the first and the second hearing where I attended, that it would be on a Thursday. And that is true, that I had a hearing both in the morning and in the afternoon. And that is why I sent that letter. By the time I realized that it was a Friday and there was in fact a hearing, it was also close already to lunchtime and the hearing was in Pampanga. So I apologize for the honest mistake, but the truth of the matter is I have been here on Thursdays, so 2 hearings already, and I just assumed that just like in the past, where we don't hold hearings on a Friday, that the hearing would be on a Thursday, as in fact today is also a Thursday. Oh, 'di ba? Sabi niya mga kababayan, maliwanag doon sa kanyang rason. Nung nalaman daw niya ay nung Friday na nalaman niya where in fact there is a hearing, mga kababayan, ay sarado na. Anong oras na doon, mga kababayan? 'Di ba? So ibig sabihin, wala po talaga siyang sakit. Dahil kung may sakit siya, ang magiging dahilan niya ay kaagad-agad sakit. O, ulitin ko. Konti lang, 'di ba? Roque. Comments from our members before we rule? Well, it was really an honest mistake, Your So you're Honor. apologizing not for your absence, but And I just assumed that just like in the past, where we don't hold hearings on a Friday, that the hearing would be on a Thursday, as in fact today is also a Thursday. So it was an instance of, okay, The same clerk of court saying that comments from our members before we rule on this motion. In the spirit of fairness, because the committee has been citing our resource persons who have violated this rule in contempt and detaining them in the premises of the House of Representatives. Would there be any comment from our members? Mr. Chair, One time lang, ulitin ko lang. before we vote Chairman Abante? before we vote of the contempt, we would like to hear first the explanation of the reason behind his absence to this committee. That's it. thank you, Your Honor. I was hoping to be given an opportunity to be heard. It was an honest mistake, Your Honor. I have also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. Tingnan nyo, mga kababayan, reason niya, we don't hold hearings on Fridays. Oh, yan yung una. So when I saw the notice of hearing, I assumed that just like the first and the second hearing where I attended, that it would be on a Thursday. And that is true, that I had a hearing both in the morning
and in the afternoon. Okay, ito na yung Friday na sinasabi niya when he realized, mga kababayan, And that is why I sent that letter. By the time I realized that it was a Friday and there was in fact a hearing, it was also close already to lunchtime and the hearing was diba? in Pampanga. oh, mga kababayan, when I realized we're actually there in fact a hearing, mga kababayan, it's already close to a lunchtime. And it is in Pampanga. So maliwanag, mga kababayan, wala talaga siyang sakit. 'Di ba? Tapos yung video niya na pinakita ko sa inyo na sinasabi niya, may sakit kasi ako eh. Sinasabi rin ni Maharlika na siya daw ay inaatake ng high blood. Inaatake ka na ng high blood mo? Tapos sabi mo, it was a strange attack. 'Di ba? Strange feeling na it's like an electric. Tapos hindi ka nagpa-doktor. Tapos nagba-vlog ka pa. Strange feeling mo mukha mo. 'Di ba? Maliwanag, mga kababayan, kasi kung ang dahilan mo is yung health, technically yun ang una mong babanggitin. Pero hindi yun ang una niyang binanggit. So, yung idea na siya ay may sakit, well, actually, mga kababayan, yan ay lumabas na lang along the way. 'Di ba? Kaya nga nung sa video niya nauna yung video, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, parang pinaghandaan na talaga ni Harry Roque. Tama yung tanong ng isang congressman pinaghandaan mo na Kasi doon sinabi mo, may sakit ka. Hindi ka lumabas ng bahay, nagpahinga ka lang. Pero nagbablog ka pa. 'Di ba? Anong klase 'yun, mga kababayan? Ikaw ay na high blood, ikaw ay diabetic. Tapos nakakaramdam ka ng strange feeling na parang nai-electric yung leeg mo. Tapos gusto mo pang magalit kasi ang content mo is nakakagalit, 64 pesos. 'Di ba? Malabo po, tama po kayo, Pai Rabbit. Malabong mangyari na makalimutan ng isang napakagaling na abogado, 'di ba? Yung isang pinakamahalagang detalye. Ang pinakamahalagang detalye sa mga abogado, time, yung araw, mga kababayan, yan yung mga importante sa kanila. Siyempre, pangalan, ganun din. 'Di ba? At yung pangyayari kung paano mo to nakita. May ikaw ba ay may personal knowledge about dito? Okay? So ganun lang. Alam natin na itong si Harry Roque, hindi po bumenta yung kanyang sinasabi. Shoutout po, Ma'am Charit Madarang. Okay? Ayun, mga kababayan, mayroon pa sana tayong topic pero mamaya ko na lang ito. Bitinin ko muna kayo kasi basang-basa na talaga yung damit ko. And, wala na, natuyo na sa Pero sa likod ko kasi basang-basa. Mamayang hapon na lang, 6:30 magkita-kita po tayo, mga kababayan.